Alright, good morning mga kabrad. So nandito naman tayo para sagutin ang maraming katanungan ng ating mga kababayan dyan na gustong sumali sa reservice, no? Or sa ating reserve force. Ang pinakatanong nila, karamihan, is kung may sahod ba daw ang ating reserve force. Okay, so ang ating reserve force hindi kagaya ng ating regular force, no? Na meron silang pay and allowances, masahod. Wow! Ang ating reserve force ay voluntary, no? Voluntary nature. Nandyan dyan nakasaad sa Republic Act 7077. Okay? Ito yung mga mamamayan natin, mga kababayan natin na nag-volunteer sa kanilang serbisyo, no? Na walang kapalit, no? So, practically, they are patriotic, no? Nationalist na gustong tumulong sa ating bayan. Okay? So, hindi sila kagaya ng ating regular force na mayroong base pay na tinatanggap. But ang ating government, no, the Philippine Army, no, nagbibigay, nag-issue ng mga uniform, no, bibigyan sila ng uniform and allowances. So, yung allowances naman nila, yung tinatawag natin na lakasa, laundry allowance, clothing allowance, and subsistence allowance, no? Wow. Hindi sa kalakihan, na depende lang din sa mga activities, no? Kung may training, bibigyan ka ng allowance dyan. Okay? Meron kang lakasan at tinatawag natin. And other activity na kailangan, no? So, lahat is nagbo-volunteer. Gustong mag-volunteer. So, marami ang nagtatanong dahil gusto nila mag-training. So, meron tayong coming training ngayong second quarter, no? At by June. So, pwede na kayong pumunta sa inyong mga community defense center sa inyong lugar. Magdala lang ng inyong mga requirements, no? Yung ating birth certificate, no? From PSA. At saka yung mga credentials nyo, high school graduate ka, or kahit na mga high school level, no? Or mga college graduate o college level. Pwede dyan kung may puso ka, gustong tumulong sa ating bayan. And medical exam result, no? Yung ating medical is free yan from military hospital. So dito na yan ikakandak sa amin. Then i-under ko kayo ng medical exam. Kailangan fit tayo, no? Tamang-tama ating height. Hindi naman masyado stricto sa height, but 5 flat ang pinaka-desire natin na tatanggapin. So ang age niya is dapat 18 to 35 years old ang priority natin ngayon. So kung mas matanda ka pa dyan ng konti, 40 o 45, 50. So, priority muna natin ang 18 to 35 years old. Mag-inquire kayo doon sa inyong mga community defense center, baka hindi pa puno. Then, magpalista kayo, dalhin ang inyong mga requirements. Okay, so yun klaro tayo dahil nasa Commonwealth Act number 1 din na sinasabi na it is the obligation of every citizens, no, Filipino citizen natin, regardless of age and sex, no, to protect and preserve the independence and sovereignty of the Republic. So, nandyan na yan nakasaad at saka sa Philippine Constitution natin, ang sinasabi doon na the government shall call upon the people to defend the state and the fulfillment thereof. No, all citizens may required to render personal, military, or civil service. No, so yan nakasaad. Pwede tayong tawagin ng gobyerno. At saka nakasaad din yan sa Republic Act 7077 na mag-undergo tayo ng Basic Citizens Military Training or Basic Military Training para may knowledge tayo. Okay, so yun lang muna, no? So wala pong sahod ang ating reserve force. So kung gusto mong sumali at gusto mo lang magkasahod, wala sahod dito. Ang dito is yung mga gustong tumulong sa bayan, no? May puso na i-dedicate ang kanilang time, ang kanilang effort, minsan ang resources nila, no? Kahit na mahal na ang gasolina, nandoon pa rin sila at nag-formation, no? At nag-render ng kanilang duty dito sa ating armed forces. Okay, so mabuhay ang ating langkaw ng Pilipinas, be patriotic at join the reserve force. Okay, good morning everyone.